Nang unang araw ng aking pagiging manugang, nagpataw ang biyenan ko ng batas. Kumakain muna ang lahat bago ako maaaring kumain. Ngumiti ako at pumayag. Kinabukasan, hindi na ako nagluto at nagsabi ng isang bagay na nagpamangha sa kanya. Nang gabing iyon ng aming kasal, bago pa maging malamig ang init ng gabi, malamig na itinapat ng biyenan ko si Aling Cora Reyes sa aming kama ang isang makapal na papel na may nakasulat na mga alituntunin ng pamilya. Bilang manugang sa pamilyang ito, dapat mong malaman ang iyong pinakamababang katayuan. Kapag inihain ang pagkain, dapat kang tumayo at manood habang kumakain ang mga nakatatanda. Pagkatapos nilang maubos ang pagkain at malinis na ang mesa, saka ka lamang maaaring kumain ng mga natirang pagkain. Yumukod ang asawa ko na si Ryan, mahinahon, at nagtatagumpay na naghihintay si Aling Cora ng unang iyak ng bagong manugang. Ngunit nagkamali sila. Hindi ako umiyak. Ngumiti ako at pumayag agad para nang sumunod na umaga, ang buong pamilya Reyes ay makikilala ang katotohanan. Kapag ang isang manugang na accountant ay gumamit ng ganap na pagsunod bilang sandata, ang bayad ay hindi lamang pag-aapoy ng tiyan, ito ay ang pagbagsak ng isang buong imperyo ng walang saysay na kapangyarihan. Ang mga paputok ay natutunog pa nang ang bahay sa Marikina, ang tahanan ng mga Reyes, ay pinuno ng amoy ng insenso mula sa altar. Ako si Lena Santos, isang babaeng sanay sa tuyong mundo ng mga numero bilang chief accountant, ay opisyal na humakbang sa tahanan ng mga Reyes bilang asawa ni Ryan. Ang kasal ay maringal, ang lahat ng bisita ay nagpuri na si Ryan ay napakatalinong pumili ng asawang maganda at mahusay. Ngunit sa kaibuturan ko, naiintindihan ko na ang buhay bilang manugang sa isang pamilyang may malalim na tradisyon tulad ng pamilya ng asawa ko ay hindi magiging isang landas na binubudburang rosas. Maayos ang dekorasyon ng aming silid ng kasal, mapulang kumot at mga unan na may burda ng mga ibon. Hinawakan ni Ryan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay halatang pagod pagkatapos ng mahabang araw ng pagtanggap ng mga bisita, ngunit puno pa rin ng pagmamahal. Sinabi niya na mula ngayon, ito ang aming sariling tahanan at palagi niyang poprotektahan at mamahalin ako. Ngunit bago pa makalat ang init ng kanyang kamay, tumalab ang matigas na katok sa pinto. Bumukas ang pintuan at pumasok si Aling Cora Mendez, biyenan ko. Nakasuot pa rin siya ng magandang telang damit mula sa kasal, maayos ang make-up, ngunit ang mapanuring mga mata niya ay hindi nakatago ang paggigipit. Sa kanyang kamay ay hindi isang regalo o red envelope, kundi isang lumang itim na notebook na may kulay ng balat. Dahan-dahan siyang umupo sa kahoy na upuan malapit sa mirror, at inudyukan kaming dalawa na umupo rin. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Ang bawat salita ay parang pako na tinutok sa haligi. Kayo ay opisyal na nag-asawa. Ang pamilyang Reyes ay palaging nagbibigay ng halaga sa tamang kaugalian at malinaw na ayos. Lena, dumating ka rito bilang manugang. Bagamat kasapi ka na ng pamilya, kailangan mong malaman ang mga alituntunin. Ang notebook na ito ay nagtatala ng lahat ng dapat isaalang-alang ng bawat manugang sa pamilyang ito. Lumingon ako kay Ryan at nakita ko siyang bahagyang yumuyuko, mukha niyang tanggap na. Ngumiti ako ng pinakamagalang at sumagot, "Po, bago pa lang po ako at marami pa akong hindi alam. Ano man ang ituro ninyo, susundin ko para maging mabuting anak." Dahan-dahan na binuksan ni Aling Cora ang dilaw na mga pahina, sinimulan ang pagbabasa sa pantay ngunit makapangyarihang boses. Tungkol sa paggalang sa paglabas at pagpasok, paglilinis ng altar, pagsasalita ng may pahintulot. Nakikinig ako. Sa isipan ko ay iniisip na makatuwiran ang mga ito para sa isang tradisyonal na pamilya. Ngunit nang maabot ng pagbabasa ang huling kabanata, ang hangin sa silid ay bigla na lang naging malamig. Tumingin ng diretso si Aling Cora sa aking mga mata, binibigyang diin ang bawat salita. At ang pinakamahalagang tuntunin, ang pinakamahigpit na alituntunin para sa lahat ng pagkakataon ng kainan, sa araw-araw at sa mga espesyal na okasyon, ikaw ay manugang, ikaw ang pinakamababa sa ating pamilya. Sa makatuwid, huwag kang maupo sa parehong mesa habang kumakain ang mga nakatatanda.
Dapat kang maghintay hanggang maubos na ako at ang iyong asawa, linisin ang mesa at saka ka lamang kumain ng mga natirang pagkain. Ito ay para sa pagsasanay ng iyong pasensya at pagkilala ng iyong katayuan. Nagulat si Ryan. Nautal siya. Nanay, sa panahon ngayon bakit ganito pa rin? Si Lena ay nagtatrabaho buong araw. Kung paaantayin siya, kawawa naman siya. Tinawid siya ng tingin ng kanyang ina. Ryan, tumahimik ka. Ito ay alituntunin ng pamilya, hindi bagay para pag-usapan. Noong araw na ako ay naging manugang ng iyong lola, kailangan din akong maghintay na gabi na bago kumain pagkatapos ng lahat. Sa gayon na itago ko ang aking dignidad at natututo sa aking posisyon. Lena, ano ang palagay mo? Tiningnan ko ang notebook pagkatapos ang nagtatagumpay na mukha ng aking biyenan. Bilang isang chief accountant, sanay ako sa pinakakomplikadong sitwasyon sa mga libro at agad kong natukoy na ito ay isang pagsubok ng kapangyarihan. Kung umiyak o sumalungat ako ngayon, magiging manugang akong walang galang dahilan para palamantahin niya ako ng matagal. Ngunit kung pumayag ako, magkakaroon ako ng sariling sandata, malalim akong huminga, mahinahon ang mukha at bahagyang yumuko. Po, tama ang sinasabi ninyo. Naiintindihan ko na nais ninyong mapabuti ang aking pagtitiis bilang isang Pilipinang babae. Susundin ko ng buo ang mga alituntunin ng pamilya. Bukas ay sisimulan ko ng gawin ang sinabi ninyo. Mukhang kaunting nagulat si Aling Cora sa mabilis na pagsunod ko. Bahagya siyang nagtangkilik ng lalamunan. Isinara ang notebook, tumayo. Mabuti kung ganyan ang pag-unawa mo. Magpahinga na kayo. 6:00 bukas ng umaga almusal. Nang magsara ang pinto, agad na hinawakan ni Ryan ang aking balikat, puno ng pagsisisi ang boses. Lena, pasensya na, hindi ko inakala na ganito ang gagawin ng nanay. Pakiusap, hayaan mo akong kausapin siya ulit, hindi maaring magtiis ka ng ganito. Marahang pinalo ko ang kamay ng asawa ko, ang aking mga mata ay kumikislap ng katalinuhan. Ryan, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Accountant ako, alam ko kung paano balansehin ang mga kalakasan at karapatan. Hayaan na si nanay na gawin ang gusto niya at makikita mo kung gaano ka-interesante ang tuntuning ito. Sa unang gabi ng aming kasal, nakahiga ako sa bisig ni Ryan, ngunit ang isipan ko ay nagtatayo na ng plano, isang plano kung saan gagamitin ko ang mga tanikala na ibinigay sa akin ng aking biyenan para ikulong siya sa sitwasyong hindi niya makita. Ang umaga ng bukas ay magiging simula ng isang bagong paglalakbay kung saan ang katalinuhan ng isang modernong babae ay haharapin ang lipas ng paniniwala sa pamamagitan ng pinakamalambot na posibleng saloobin. Nagring ang alarm ng eksakto 5:30 ng umaga. Bumangon ako, nararamdaman ang lamig ng umaga sa Marikina na sumisinok sa puwang ng bintana. Ayon sa gawi, nag-ayos ako ng aking damit para sa trabaho ng maayos, maingat na nag-make-up ng bahagya. Sa halip na bumaba sa kusina para magluto tulad ng isang masunuring bagong manugang, dahan-dahan akong naupo sa harap ng mirror para pumukol ng kilay at mag-spray ng kaunting pabango. 6:00 ng eksakto, bumaba ako sa sala. Nakaupo na si Aling Cora sa hapagkainan, halatang kulang sa pasensya ang mukha. Nakatayo rin si Ryan, abala sa paghahanda ng tsaa. Nang makita niya akong bumaba, agad siyang nagsalita. Lena, halika na sa kusina at maghanda ng almusal. Si nanay ay naghihintay na. Nagtangkilik ng lalamunan si Aling Cora, tiningnan ang relo pagkatapos ako, mapanuring ang mukha. Ngayong araw na agad ay ito na? Kaya bumaba at magluto ng mabilis para makain na ang lahat bago magtrabaho. Nakatayo ako sa huling baitang ng hagdan, ngumiti ng nakangiti, ngunit ang mga paa ko ay hindi kumikilos patungo sa kusina. Tinipon ko ang mga kamay sa harap ko, malumanay ngunit malinaw ang boses. Po, naalala ko ng mabuti ang sinabi ninyo kagabi. Sinabi ninyo na ang manugang ay ang pinakamababa at hindi dapat hawakan ang hapagkainan o ang pagkain habang kumakain ang mga nakatatanda. Nag-isip ako ng maigi kung papasok ako sa kusina para magluto, magtataas baba ng mga pinggan,
at baka mahipo ko ang mga gamit ninyo at ni Ryan bago kayo kumain, nagkakasala na ito ng kawalang galang. Hindi ko nais lumabag sa inyong sinabi po. Natahimik si Aling Cora, ang mga palito na hawak niya ay bahagyang nanginginig. Nikit ang kanyang mga mata. Ibig bang sabihin, ay paaantayin mo kaming magutom? Agad akong sumagot, matamis ang boses. Hindi po, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Dahil hindi ko maaaring hawakan ang pagkain ng mga nakatatanda, hindi ako makakapagluto para sa inyo. Hintay na lamang po ninyong lumabas si Nanay at si Ryan para kumain sa labas o kaya ay magluto para sa inyong sarili. Kapag malinis na ang mesa at walang laman ang kusina, saka ko lang maaaring ihanda ang sarili kong pagkain po. Natigilan si Ryan, halos malaglag ang tasa sa kamay niya. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa nanay niya, hindi alam ang sasabihin. Napanumbalik ni Aling Cora ang kanyang sarili, malakas siyang kumaway sa mesa. Ginagamit mo ang dahilang iyon para makalusot sa pag-aalaga ng bahay. Sinabi ko lang na kumain ka, pagkatapos hindi ko sinabi na hindi ka makakapagluto. Mahinahon akong nagpaliwanag. Nanay, sa mga alituntunin na binasa ninyo, sinabi na hindi ako maaaring maupo sa parehong mesa habang kumakain ang mga nakatatanda. At para makapagluto, kailangan ko munang tikman ang pagkain kaya naman parang kumakain na ako bago kayo. At para maitaas ang mga pinggan, ay baka mahipo ko ang mga gamit ninyo habang hindi pa kayo kumain. Ibig sabihin, nakasali na ako sa inyong pagkain. Ako ay bagong manugang at kailangan kong pangalagaan ang karangalan ng pamilya. Hindi ko gustong sabihin ng mga kamag-anak na hindi ko alam ang tamang asal na humipo sa pagkain ng biyenan bago pa man sila kumain. Pagkatapos sabihin niyon, tiningnan ko ang aking relo at tahimik na kinuha ang aking bag. Malapit na akong pumasok sa trabaho. Si Nanay at si Ryan ay kumain na po. Kapag tapos na ang almusal, iwanan na lamang ang mga pinggan. Mamaya pagbalik ko ay aalugin ko at kakain na ng sarili ko. Huwag pong mag-alala. Lumabas ako sa gitna ng malalim na pagkagulat ni Aling Cora. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga sa aking likuran at ang boses ni Ryan na tumatawag sa akin. Ngunit hindi na ako lumingon. Nang lumabas sa gate, naramdaman ko ang isang kakaibang kaginhawahan. Wala akong intensyong maging bastos, ngunit naiintindihan ko na kung hindi ko itatakda ang hangganan agad, mahahatak ako sa ikot ng walang saysay na pagsuko. Sa opisina, nag-order ako ng magandang almusal, toasted pandesal na may langkay na itlog at mainit na kapeng may gatas. Nakaupo sa air-conditioned na silid ng trabaho, mahinahon kong tinamis ang almusal kumpara sa inaasahang eksena ng pagiging nakatayo sa sulok ng kusina habang kumakain ng mga tira-tirang pagkain ayon sa kagustuhan ni Aling Cora. Alam ko na ito ay simula pa lamang. Ang isang babaeng tulad ni Aling Cora na nabuhay ng mahabang panahon sa paglilingkod at ilusyon ng kapangyarihan ay hindi basta-basta susuko, ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, ang mga alituntunin na ginawa niya, at ako ay isang taong isinasagawa ang mga ito ng pinakaliteral. Sa accounting, ang isang maling numero ay nagpapalala ng buong balanse, at sa buhay ng pamilyang ito, hindi ko papayagan ang sarili ko na magkamali kahit konti sa iba-ibang alituntuning iyon. Ang ikalawang araw pagkatapos ng kasal, ang tahanan sa Marikina ay lumubog sa isang kakatakot na katahimikan. Sa karaniwang pamilya, sa oras na ito ay dapat na may maririnig na tunog ng paghahanda ng pagkain, tunog ng tubig at amoy ng pritong sibuyas. Ngunit ngayon, ang kusina ng mga Reyes ay malamig tulad ng isang hindi ginagamit na silid. Nagising ako sa tamang oras, mahinahon na isinasagawa ang aking pag-aalaga sa sarili. Tiningnan ko ang sarili sa salamin at nakita ang maliwanag na mukha ko na walang kahit isang linya ng pag-aalala. Nang bumaba, nakita ko si Aling Cora na nakaupo sa sofa, may hawak na pahayagan ngunit ang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng kusina. Si Ryan naman ay nakaupo sa tabi niya, balisa, paminsan-minsan ay tinitingnan ang hagdan. Nang makita niya akong bumaba, hindi mapigilan ni Aling Cora ang pagkaasar at nagsalita ng may panunuya. Lena,
Ngayon ay ipapatingin mo rin ang lahat na gutom dito. Kahapon ay pinalampas ko dahil masyado ka pa, kasing pagod pagkatapos ng kasal, ngunit ngayon ay plano mo pa rin ba ang paggawa ng malinis na hindi maaaring hawakan ang mga pinggan? Dahan-dahan akong lumapit at nagbigay ng pinakamagalang na bati. Po, isinumbong ko na po kahapon. Hindi ako nagtatangka kundi isinasagawa ko ang tamang asal ng manugang. Kagabi ay nabasa ko ulit ang notebook ng mga alituntunin na ibinigay ninyo. Sa pahina 12 ay nakalagay na ang manugang ay kailangang pangalagaan ang kadalisayan ng pagkain ng mga nakatatanda. Tumayo si Aling Cora, inilagay ang pahayagan sa mesa. Huwag mong gamitin ang mga alituntuning iyon para makaiwas sa iyong tungkulin. Dapat kang magluto para sa lahat at kumain, pagkatapos namin hindi dapat ka tumayo at manood namin habang gutom ka. Mahinahon akong nagpaliwanag na parang nagbabasa ng isang financial report. Po, hindi po ako tumitigil sa pagluto, kundi ito ang suliranin para makapagluto. Kailangan ko munang tikman ang pagkain para malaman kung maalat o hindi. Ibig sabihin, kumakain na ako bago kayo. At ang pagkain na niluto ko at ang mga pinggan na hinawakan ko bago pa man kayo kumain. Kung gagawin ko iyon, malalabag ko ang batas sa pahina 12 ng notebook. Ako ay bagong manugang, kailangan kong pangalagaan ang karangalan ng pamilya. Hindi ko gustong mapuna ng mga kamag-anak na hindi ko alam ang tamang asal na humipo sa pagkain ng biyenan bago pa man kumain. Nang marinig iyon ni Aling Cora, halos mahilo siya. Kumaway siya sa pahayagan. Ang iyong ginamit na dahilan ay para lang makaiwas sa mga gawain sa bahay. Ngayon ako ba ang magluluto para sa iyo? Nagpatuloy ako. Ang boses ay kasing payapa ng isang ulap. Hindi po. Hindi ko nais na magluto para sa akin si nanay. Si nanay at si Ryan ay makaluto para sa inyong sarili o kaya ay bumili ng pagkain sa labas. At ako, gaya ng sinabi ko, kakain ako pagkatapos ninyo. At kapag kukumain na ako pagkatapos ninyo, wala nang kailangan na mag-aalaga sa akin, kaya kaya ko ang sarili ko. Tumayo si Ryan, hinawakan ang aking kamay, nakikiusap ang boses. Lena, huwag mo nang gawin iyon. Si nanay ay matanda na. Magparaya ka naman kahit konti, di ba? Pagluto lang ng almusal, hindi naman ito malaking bagay. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ryan. Matatag ang boses. Ryan, sinasabi mo na magparaya ako ngunit isinasagawa ko ang sinabi ng nanay. Si nanay mismo ang naglagay ng alituntunin ng pagkain pagkatapos. Kung lalabas ako sa kusina ngayon, kailangan kong tikman ang pagkain para malaman ang lasa. Ibig sabihin, kumain na ako bago si nanay. Hindi ba nais mong maging manugang akong nagtatampo sa biyenan na nangahas humipo ng pagkain bago pa man kumaib si nanay? Kailangang maunawaan mo ang aking nararamdaman. Sinisikap ko na maging manugang na ayon sa mga alituntunin ng inyong pamilya. Napuno ng galit si Aling Cora hanggang hindi siya makapagsalita. Hindi pa niya nakilala ang sinuman na gumamit ng kanyang sariling sandata laban sa kanya ng malumanay at mabanayad. Lumingon siya kay Ryan. Tapos ka na, hindi ka na kailangang kausapin pa siya. Tingnan natin kung gaano siya katagal na magtitiis. Halika, lumabas na tayo at kumain ng merienda sa labas. Hindi ako maniniwala na mamamatay sa gutom ang bahay na ito kung wala siya. Sinuot ni Aling Cora ang kanyang tsinelas at hinila si Ryan palabas ng pintuan. Nakatayo ako sa sala, tinitingnan ang kanilang mga likod na lumayo sa bakal na gate, pagkatapos ay bahagya akong ngumiti sa aking sarili. Pumunta ako sa kusina ngunit hindi humipo ng kahit anong plato o pinggan ni Aling Cora. Binuksan ko ang ref, kinuha ang kahon ng gatas na binili ko kahapon ng gabi, ibinuhos sa isariling baso na dala ko mula sa aming bahay. Naupo ako sa sofa, mahinahon na ininom ang gatas habang binabasa ang natapos kong libro. Ang katahimikang ito ay kahanga-hanga. Hindi kailangan ng pagod sa usok ng kusina, hindi kailangan ng pagtiis sa mga puna at pagmamasid mula sa biyenan. Tinatamis ko ang kalayaan sa loob ng hawla na ginawa mismo ni Aling Cora. Naiintindihan ko na sa labanang ito, ang unang mawawalan ng tiyaga ay ang matatalo. Si Aling Cora ay labis na mainit ulo. Ako naman ay may sapat na pasensya. Ipapakita ko sa kanya na ang paggalang
ay hindi nagmumula sa pinilit na mga alituntunin, kundi sa pag-unawa at pagkakapantay-pantay. Nang hapon na araw na iyon, umuwi akong kaunting huli kaysa karaniwan. Sa sandaling pumasok sa bahay, naramdaman ko ang isang mabigat na kapaligiran na kumakalat sa buong silid. Ang amoy ng instant noodles ay malakas mula sa direksyon ng kusina. Mukhang pagkatapos ng aking welga ngayon, ang aking biyenan at asawa ay pumili ng pinakamabilis na solusyon para mapuno ang tiyan. Nakaupo si Aling Cora sa hapagkainan, sa harap niya ang ubos ng instant noodles, ang mga pansit na natubig na. Tinitingnan niya ako, nang may tingin na parang bala, ang boses ay nababago sa galit. Lena, talagang galing ka. Buong araw kang nawala, nagpahirap ang biyenan mo na kumain ng instant noodles, mayroon ka bang konsyensya? Nasaan na ang moral ng isang asawa, isang manugang? Ibinaba ko ang bag. Dahan-dahan na inalis ang sapatos at lumapit sa hapagkainan. Walang takot o pagsisisi ang mukha ko, sa halip. Ang mukha ko ay puno ng pagmamalasakit. Nay, bakit instant noodles ang kinain? Nasaan si Ryan? Akala ko ay dadalhin niya si nanay sa labas para kumain o mag-order ng masarap na pagkain. Kumaway ng malakas si Aling Cora sa mesa. Huwag mong sisihin si Ryan. Umuwi siya ng huli. Pagod na ako para lumabas pa. Ikaw ang manugang, ikaw ang may responsibilidad sa pagkain. Iyong sinabi na hindi ka maaaring humipo ng mga pinggan ng mga nakatatanda, preteksto lang iyon para makaiwas sa gawain sa bahay. Tama ba? Bahagya akong huminga. Umupo sa upuang katapat-sapat ang distansya mula sa hapagkainan ni Aling Cora ayon sa alituntunin. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang boses ay mababa at puno ng pagpapahayag. Nanay, nakiki-opinyon lang, hindi ko ginagawa ang pagod na iyon sa sarili ko. Nagtatrabaho rin ako ng buong araw at nagod. Ngunit lagi kong iniisip ang sinabi ninyo, ang manugang na may mababang katayuan ay hindi maaaring humipo ng hapagkainan bago kumain ang mga nakatatanda. Kung pumasok ako sa kusina ngayon at magluto, tikman ang pagkain para malaman ang tamang lasa, baka mapunan ninyo na kumain ako bago kayo. At kapag inayos ko ang mga pinggan at naglatag ng mesa, baka mahipo ko ang gamit ninyo bago pa man kayo kumain, at iyon ay magiging kawalang galang. Tapos na ba ang nanay sa pagkain? Kung tapos na at malinis na ang mesa, saka ko lang maaaring pumasok sa kusina para ihanda ang sarili kong pagkain po. Nahilo si Aling Cora, gusto pa niyang magsalita, ngunit naramdaman na niya na nahuhulog na siya sa sarili niyang bitag, nautal siya. Kaya magluto ka na, hindi ko pinagbabawal ang pagluto mo para sa akin. Umiling ako, determinado ang mukha. Hindi po pwede, nanay. Sa lahat ng gagawin ko, ay kailangan may tamang pagkakasunod. Kung magluto ako para sa nanay, kailangan ko munang hawakan ang pagkain, tikman, nangangahulugang nakasali na ako sa inyong pagkain bago pa man kayo kumain. Kung gagawin ko iyon, baka sabihin ninyo na manugang ako na walang paggalang sa inyong katayuan, na nangahas makiugnay sa inyong pagkain sa loob ng kusina. Mas magtitiis na akong gutom, mas tatanggapin na ang inyong puna sa kawalang saysay ko kaysa mapanumbalik ang pangalan bilang manugang na walang relihiyon, na hindi gumagalang sa mga alituntunin ng pamilya Reyes. Ang aking mga salita ay parang timba ng malamig na tubig na binuhos sa mukha ni Aling Cora. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo, ang bibig ay nakabukas ngunit walang lumabas na salita. Ang mga argumento niya tungkol sa pagiging manugang ay naging hadlang na pumipigil sa kanya mula sa pagtanggap ng aking serbisyo. Sa tamang sandaling iyon, pumasok si Ryan. Nakita ang tensyong kumakapit sa hangin, agad siyang sumugod para pakalmahin ang sitwasyon. Wag na, nanay, wag na. Lena, magparaya na kayo kapwa at bubili na lang ako ng pagkain para sa lahat. Ngumiti ako kay Ryan. Ryan, bumili ka para sa iyo at sa nanay. Nag-order na ako ng pagkain para sa sarili ko. Magluluto ito mamaya. Uupo ako sa sulok ng kusina para kumain pagkatapos kumain ni nanay at muayon sa alituntunin ng pamilya. Hindi ako nagnanais na makasagabal sa magandang hapag ng mga nakatatanda. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ako
at umakyat sa itaas. Iniwan si Aling Cora doon kasama ang malamig na noodles at isang mapanglaw na pagkatalo na dahan-dahang tumatambad. Alam ko na mapupuyat siya ngayong gabi. Nagsisimula na niyang mapagtanto na ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay nagiging tanikala na nagpipigil sa kanyang sariling komportableng pamumuhay. At ako ang kanyang masunuring manugang, ang may hawak ng susi, ngunit tigas na tigas ang pagsunod sa alituntunin. Nang ikatlong umaga, ang sitwasyon sa bahay ay walang positibong pagbabago para kay Aling Cora. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, marahil ay naniwala siyang kung magiging mas matigas siya, ako ay susuko. Nagising siya ng maaga, sinadyang gumawa ng malalakas na ingay sa kusina para gisingin ako. Inaasahang sa pagkabalisa o takot ay bababa na ako at hihiling ng kapatawaran. Ngunit nanatili akong kalmado. Nagising ako ng alas 6, mas maganda ang make-up kaysa sa ibang araw. Nang bumaba sa sala, nakita ko si Aling Cora na nakaupo sa hapagkainan na may isang platong bot na puto bumbong mula sa dulo ng kalye, mukhang malamig at tuyo na. Si Ryan ay nakaupo sa tabi niya, malungkot ang mukha, ang kamay ay hawak ang palito at tinutukoy ang puto bumbong. Nang makita niya akong bumaba, hinampas ni Aling Cora ang dibdib niya. Tingnan mo iyan sa pamamagitan ng iyong ginagawa, ang bahay na ito ay naging palengke na. Ang biyenang babae at manugang ay magkaibang direksyon, walang maayos na kainan. Nasiyahan ka na ba? Lumapit ako, nagulantang ang mukha. Naku, bakit kailangan ni nanay na kumain ng bot na puto bumbong? Ryan, bakit hindi ka nagkusina ng lugaw para kay nanay? Matanda na si nanay, kung kumakain siya ng mula sa labas, ay baka masakit ang sikmura niya. Bumuntong hininga si Ryan. Ryan, wala akong alam na magluto. Kayo ay ayaw kumain, si nanay naman ay ayaw pumunta sa kusina. Agad akong sumabat, ang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit gayunman ay napakatalas. Nanay, pasensya na po, gusto ko talagang magluto para sa inyo, ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa mga alituntunin sa notebook. Kung magluluto ako ng litson manok, kain muna si nanay, kain ako pagkatapos ang sabaw ay mababa na, ang karne ay hindi na sariwa. Ibig sabihin ay kumakain na ako ng tira-tirang pagkain ni nanay o kaya naman ay kasabay na kami kumain sa iisang kaldero. Naramdaman ko na ito ay napakakawalang galang. Kaya nagdesisyon na ako para pangalagaan ang dignidad ng nanay. Hindi na ako magluluto ng magkasamang pagkain o gagamit ng magkaparehong pinggan kasama si nanay. Kumaway si Aling Cora ng kamay. Tigilan mo na ang mapanghina mong estilo ng pagsasalita. Gusto mo bang masira ang pamilyang ito dahil sa dahilang iyon? Tumingin ako sa kanya at ang aking mga mata ay naging ganap na tapat. Hindi po ako nanunuya. Nagsasabi po ako ng katotohanan. Gusto ng nanay na malaman ko ang aking katayuan. Nalaman ko na po iyon. Ang katayuan ko ay hindi maaaring humipo ng hapagkainan ni nanay, kaya isinasagawa ko ito ng buong buo. Mula ngayon ay mag-aalaga na lang ako ng sarili ko. Si nanay at si Ryan ay ikaw ang mag-alaga ng kanilang sarili. Sa gayon, si nanay ay palagi nang may sariwang, malinis na hapagkainan na walang gambalang manugang na mababa ang katayuan. Sa sandaling natapos ko ang pagsasalita, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Lumabas ako para buksan. Ang delivery rider ay naghatid ng isang bag na mabangong pagkain. Dinala ko ito at inilagay sa counter ng kusina. Siyempre, sa hiwalay na counter malayo sa hapagkainan ni Aling Cora. Ang amoy ng nilagang mayamang pagkain ay kumalat sa buong silid, mas malakas kaysa sa amoy ng puto bumbong sa hapagkainan ni Aling Cora. Tumingin si Aling Cora sa aking pagkain, pagkatapos sa kanyang sariling plato, namula siya sa galit at marahil sa pagnanasa rin. Napagtanto niya na habang sinisikap niyang gamitin ang mga alituntunin para pilitin akong kumain ng tira, ginamit ko ito para kumain ng mas maayos kaysa sa kanya. Mahinahon kong binuksan ang kahon ng pagkain, kinuha ang tinidor at kutsara at nagsimulang kumain ng masaya sa counter ng kusina. Hindi ko inimbitahan si Aling Cora at hindi rin si Ryan dahil ang dahilan ay simple. Hindi ko maaaring imbitahan si nanay at si Ryan na kumain ng pagkain ng taong mababa ang katayuan, baka makasama sa mahal na buhay ni nanay. Tiningnan ni Ryan ang eksena. Ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng pagkawala ng lakas, ngunit may kaunting paghanga rin. Si Aling Cora naman, nakaupo siya roon. Ang puto bumbong sa kanyang bibig ay biglang naging mapait. Nagsisimula na niyang maunawaan na ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting kinakain ng kanyang sariling masunuring manugang. Sa labanang ito, hindi ko ginamit kahit isang masamang salita o kilos. Ginamit ko lamang ang ibinigay niya sa akin. At alam ko na ito ang unang aralin na kailangan niyang matuto. Ang paggalang ay kailangang itayo mula sa pagmamahal, hindi mula sa lipas ng mga alituntunin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng masarap na hapunan na kinain ko ng mag-isa habang si Aling Cora ay naupo nang nakayuko sa harap niya, umakyat si Aling Cora na tahimik at isinara ang pintuan ng kwarto niya. Tumingin ako kay Ryan pagkatapos ay umangat sa itaas. Mga ilang sandali pagkatapos, pumasok si Ryan sa aming silid na mukha ay pagod, ang mga mata ay malalim na, nagsasabi ng sobrang kawalan ng tulog. Naupo siya sa tabi ko. Hinawakan ang aking kamay pagkatapos malalim na bumuntong hininga. Lena, alam ko na may puna si nanay sa pagbibigay ng mga alituntuning iyon sa gabi ng ating kasal. Ngunit tingnan mo, maraming araw na wala kaming maayos na kainan. Si nanay ay matanda na, matigas ang ulo, ngunit ikaw ang manugang, hindi ba kaya mong magparaya kahit konti? Isa lang ang pagluto ng almusal, at napakabigat na bagay na ba iyon? Ibinaba ko ang mga dokumento sa mesa, lumingon para tumingin ng diretso sa asawa ko. Walang galit sa aking mga mata, kalmado lamang at malinaw. Ryan, sinasabi mo na magparaya ako, ngunit sinusunod ko si nanay. Ni isang salita ay hindi ko sinuway ang kanyang sinabi. Ni isang tuntunin sa notebook ay hindi ko nilabag. Hindi mo ba ito nakikita? Naalog si Ryan. Pinagkiskis niya ang mga kamay. Totoo, sumusunod ka sa kanya, ngunit sobrang literal ang pagsunod mo. Sinabi niyang kumain ka pagkatapos namin, ngunit hindi niya sinabi na hindi ka makakapagluto para sa lahat. Makakapagluto ka, hintay ka lang kumain, pagkatapos namin sa ganoong paraan ay nananatiling maayos ang lahat at naisasagawa rin ang alituntunin. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting puno ng pagkabigo sa lalaking pinili kong maging asawa. Ryan, ang sinabi mo ay mukhang simple. Ngunit kung pumasok ako sa kusina para magluto, kailangan ko munang tikman ang pagkain para malaman ang tamang lasa. Sa sandaling iyon, kumakain na ako, bago ka o bago si nanay. Hindi mo ba nakikita? At habang inihahanda ko ang pagkain at naabot ko ang mga pinggan ni nanay at itatakda ko ang mesa, baka makahipo ako sa kanyang mga gamit habang hindi pa siya kumain. Sa batas ng notebook, iyon ay kawalang galang. Gusto mo bang maging manugang akong nagtatampo sa biyanan na nangahastik man ang pagkain bago kumaib si nanay? Nagsimula na ring mawalan ng tiyaga si Ryan. Tumayo siya, paaligid-aligid sa silid. Ngunit tingnan si nanay, kumakain siya ng instant noodles, ng bot na pagkain sa labas hanggang sumasakit ang tiyan niya. Ikaw ay chief accountant, pinamamahalaan mo ang daan-daang tao sa trabaho. Bakit sa bahay ay hindi ka makapagiging marunong para sa kapayapaan ng tahanan? Ako ay nagsasawa na sa gitna ng dalawang tao. Tumayo ako, lumapit at inayos ang kwelyo ng damit niya. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag, tulad ng bakal. Ryan, napagod ka dahil hindi mo gustong harapin ang katotohanan. Ang katotohanan ay ginagamit ng nanay mo ang lipas ng mga kaugalian para pahirapan ang manugang. At gusto mo na sumunod ang sarili mong asawa sa pagpapahirap na iyon para mapayapa ka. Sandaling tumigil ako bago magpatuloy. Ryan, mahal kita, kaya lang ako nandito. Ngunit hindi ako nandito para maging alipin ng mga paniniwala mula sa nakaraang siglo. Isinasagawa ko ng tama ang batas ng nanay mo, bakit mo ako sinisisi? Kung naaawa ka sa nanay, bakit hindi ka mismo pumunta sa kusina at magluto para sa kanya? O maari ring nag-iisip ka na ang pagluluto ay para sa mga babae at ang babaeng mababa ang katayuan ay kailangan sa kahihiyan? Tila sinaktan si Ryan. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng isang estranyo, marahil hindi niya kailanman iniisip
na ang magaan at payapang babaeng katulad ko ay nagtataglay ng mga argumento na matalas at matatag. Hindi niya ako masagot dahil ang bawat salita ko ay batay sa mga alituntuning ginawa mismo ng kanyang ina. Ibinaba niya ang mga kamay, tahimik na lumiko at lumabas ng silid. Tinitingnan ang kanyang likod na lumayo, may kaunting paghihinagpis ang puso ko, ngunit alam ko na hindi ako dapat malambot. Kung magkakompromiso ako ngayon, sa buong buhay ko ay yuyuko ako sa loob ng aming sariling tahanan. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa aking tiyan, para sa pagprotekta ng dignidad at pantay-pantay na karapatan ng isang babae sa pamilya. Nang sumunod na gabi, pagkatapos ng pagod na araw sa opisina, nagpasya akong ipagbigay ganti ang sarili ko ng isang espesyal na hapunan. Pumunta ako sa palengke at pumili ng mga sariwang hipon, mantikilya, bawang at puting alak. Sa pagbalik sa bahay, nakita ko si Aling Cora at si Ryan na nakaupo sa hapagkainan na may isang platong pritong isda at mangkok ng nilaga na dahon na nagbabago na ang kulay. Magalang akong nagbati. Pagkatapos ay mahinahon na pumunta sa kusina. Ayon sa tamang tuntunin, naghintay ako. Nakatayo akong nakaatras sa ref, tahimik na pinanonood silang kumain. Habang kumakain si Aling Cora, paminsan-minsan ay tinitingnan niya ako at paminsan-minsan ay kumukuha ng isda na nagpapalit ng pagkain pagkatapos ay nagsasabi ng malakas. Ang inasnan na isda na ganito ang nagpapamabilis ng kain kayamanan ng ating bansa ito, hindi ganyan ang mga pagkaing panlabas na maraming taba at kolesterol. Ngumiti lamang ako nang hindi nagsasalita. Nang bumaba na ang palito ni Ryan at ni Aling Cora, nagsimula na akong kumilos. Hinintay ko si Aling Cora na lumayo sa hapagkainan, pumunta sa sala, binuksan ang telebisyon para manood ng drama. Nang linisin na ang hapagkainan, saka na lamang ako pumasok sa kusina. Hindi ko ginagamit ang mga pinggan ng pamilya, ginagamit ko ang aking sariling mga kagamitan na dala ko mula sa aming lumang bahay. Ang amoy ng sinangag na bawang sa mantikilya ay mabilis na kumalat sa buong bahay, lumipas sa sala, umakyat sa itaas. Ang masarap na amoy ng hipon sa mantikilya at bawang ay nagpabago sa dating malungkot na kapaligiran. Narinig ko na ang telebisyon sa sala, ay unti-unting lumayo ang ingay, pinalitan ng paulit-ulit na pag-ubo ni Aling Cora. Mahinahon kong inayos ang plato ng pulang nakintab na hipon, makinis sa mantika, sa counter ng kusina. Hindi umupo sa pangunahing hapagkainan na kinaroonan ni Aling Cora, na natili akong nakatayo sa counter ng kusina para kumain. Bawat tikim ng malambot at matamis na hipon na may mayamang mantikilya at bawang ay tunay na nagpapasaya sa akin. Hindi na mapigilan ni Aling Cora. Pumasok siya sa kusina, nakatayo ng kumukurot sa baywang, tinitingnan ako. Lena, paano ka kumain ng ganito? Bumili ka ng mahal na hipon at kumakain ng mag-isa, hindi ka naaawa? Ibinaba ko ang tinidor, pinunasan ang bibig gamit ang tissue, pagkatapos ay tiningnan siya ng pinakainosente. Po, itinuro ng nanay na ang manugang na mababa ang katayuan ay hindi maaaring makiugnay sa pagkain ng mga nakatatanda. Kaya wala akong lakas loob na mag-anyaya sa nanay na kumain ng pagkain ng taong mababa ang katayuan. Ang nanay ay nasa mataas na katayuan, ang asin na isda na tahimik ay angkop sa mga tao ng mataas na uri. Kapag nag-anyaya ako sa nanay na kumain ng maabong pagkain at nagkasakit ang nanay at tumaas ang presyo ng dugo, hindi ko maaaring baon ang kasalanan. Ginagawa ko ito para pangalagaan ang kalusugan ng nanay. Natigilan si Aling Cora, ang mga mata ay nakatutok sa plato ng hipon na kalahati pa ang natitira. Palagi siyang mahilig sa masarap na pagkain, ngunit ang sarili niyang alituntunin at pagpapahalaga sa sarili ay humarang sa kanyang panlasa. Itinuro niya ako. Nanginginig ang boses. Ikaw ay walang malasakit gumagamit ng pera ng aking anak para kumain ng masaya ng mag-isa. Tahimik akong nagsalita. Po, ang perang ito ay ang aking suweldo bilang chief accountant. Mula nang pumarito ay ni isang piso ay hindi ko kinuha mula kay Ryan. At dahil kumakain ako ng hiwalay, ayon sa batas ng nanay, natural lamang na ang gastos sa pagkain ay hiwalay rin. Kumakain ako ng sarili kong parte.
kumakain si nanay ng parte ni nanay. Ito ang pinakamakatarungan, hindi ba ganito ang gusto ng nanay? Umaalis ng galit si Aling Cora, ang mga hakbang ay tumitibok sa kahoy na hagdan habang umakyat siya sa itaas. Tiningnan ko ang plato ng hipon pagkatapos si Ryan sa sala na tahimik nakaupo ng nakayuko. Masarap ang kainan ngunit may kaunting alon sa aking puso. Hindi ko gustong pamuhayan ng ganito habang buhay, ngunit kung hindi magbabago si Aling Cora, matagal pa akong mag-iisang kumain. Nang linggo ng umaga, nagpasya si Aling Cora na gumawa ng panghuling pag-atake. Tinawag niya kami ni Ryan sa sala, hawak pa rin ang lumang notebook ng mga alituntunin. Ngayon ang mukha niya ay puno ng pagpupugay, ang manipis na mga labi ay mahigpit na nagtatagpo sa isang tuwid na guhit. Malakas niyang inihampas ang notebook sa mesa. Ang tunog ay maingay sa tahimik na silid. Tinatawag ko kayo para malinaw na makipag-usap. Lena, isang linggo ka ng manugang sa pamilyang ito, ngunit ang ginawa mo ay lumampas na sa aking pagtitiis. Ginagamit mo ang mga alituntunin bilang dahilan para iwasan ang mga gawain sa bahay at pahirapan ang biyenang ito. Tingnan mo mula nang pumarito ka, may araw bang mainit ang kusina? Inaangkop mo ang bahay na ito na parang hotel, pumasok at lumabas, nag-order ng mamahaling pagkain para kumain ng mag-isa, walang pakialam sa pamilya. Nanatili akong nakaupo ng tuwid, ang mga kamay ay nakatabi sa hita. Po, lagi ko pong isinasagawa ang itinuro ninyo noong gabi ng aming kasal. Sinabi ng nanay na huwag maupo sa parehong mesa habang kumakain ang mga nakatatanda, hindi ko kailanman ginawa iyon. Sinabi ng nanay na hindi maaring hawakan ang pagkain ng mga nakatatanda bago sila kumain, hindi rin iyon ginawa. Sinabi ng nanay na ang manugang na mababa ang katayuan ay hindi dapat nakiugnay sa hapagkainan ng mga nakatatanda, sinunod ko rin iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit pa rin si nanay. Sumigaw si Aling Cora, huwag mong gamitin ang dila mo para sa mga rason na iyon. Ang ibig ko ay ikaw ay magluto para sa amin at kumain pagkatapos namin hindi iniwan kaming gutom at ikaw ay nag-order ng mamahaling pagkain para sa sarili mo. Bahagya akong bumuntong hininga. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Nanay, itinuro ninyo na ang manugang ay mababa ang katayuan, hindi dapat hawakan ang pagkain ng mga nakatatanda. Kung magluluto ako ng pagkain, kailangan ko munang tikman, ibig sabihin kumain na ako bago kayo. At ang pagkaing luto ko at mga pinggan na aking hinawakan bago pa man kayo kumain. Nag-isip-isip po ako. Ang tanging paraan para hindi malabag ang alituntunin at pangalagaan ang dignidad ng nanay ay ang mag-alaga na ang bawat isa ng sariling pagkain. Kumain kami ng aming sariling parte, sa gayon palagi kayong may sariwang, malinis na hapagkainan na walang sapalibutan ng manugang na mababa ang katayuan. Biglang tumayo si Aling Cora at itinuro ang aking mukha. Lumabas ka na sa aming bahay ngayon din. Ang pamilyang Reyes ay walang lugar para sa manugang na walang galang, gumagamit ng argumento para pahirapan ang biyenan. Sa oras na iyon, nagsimula na rin si Ryan na kumilos ng may alalahanin. Nanay, huwag kayong magalit. Sinusunod ni Lena ang inyong sinabi. Hindi naman mayroon kang karapatang itaboy siya. Tumayo ako, walang takot o pagkaligalig sa aking mukha. Tiningnan ko si Aling Cora nang walang kiling. Kung gusto ng nanay na umalis ako, aalis na ako. Ngunit bago ako umalis, nais kong itanong, ang mga alituntunin ng pamilya ay ginawa para sa kaligayahan ng pamilya o para gumawa ng kulungan para sa manugang? Kung gusto ng nanay ng isang taong walang bayad na maglilingkod, marunong sumunod at tatanggap ng kahihiyan, maling tao ang napili ng nanay. Ngunit kung gusto ng nanay ng isang manugang na gumagalang sa matatanda ngunit may sariling pagpapahalaga, kailangang baguhin ng nanay ang notebook na iyon. Pakiusap pong pahintulutan akong umahon para mag-pack ng gamit. Lumiko ako, magaan ang loob. Alam ko na wala akong nagawang mali. Ang kahinaan ni Ryan at ang katigasan ni Aling Cora ang nagpalala ng tahanan. Kung kailangan kong umalis para mapangalagaan ang aking dignidad, handa akong gawin iyon. Ngunit tiyak akong hindi basta-basta papayagan ni Aling Cora na umalis ako dahil may isang bagay pang pang-ekonomiyang issue na hindi pa niya lubos na natimbang. Habang iniimpake ko ang aking mga damit sa maleta,
tumakbo si Ryan sa silid. Niyakap niya ako mula sa likuran, ang boses ay nagmamakaawa. Lena, huwag kang umalis, sinabi lang iyon ni nanay sa pagkainit ng ulo. Pakiusap. Manatili ka. Makikipag-usap na ako ulit kay nanay. Inalis ko ang kanyang mga kamay, lumingon. Ryan, ang isyu ay hindi ang pag-alis o pananatili, ang isyu ay ang pagkakapantay-pantay. Nakita mo ginagawa ako ng nanay na parang isang estranyo na kailangang baguhin. Hindi ako makasira sa ganoong paraan ng pamumuhay, ngunit dahil sa iyo, mananatili pa ako ng isa pang pagkakataon, ngunit mula ngayon, magbabago na ang lahat. Bumaba ako sa sala, nakita si Aling Cora na nakaupo nang nanghihina sa sala. Hindi ko kinuha ang maleta, sa halip ay may hawak akong maliit na papel. Naupo ako sa kanyang harap. Ang boses ko ngayon ay profesional tulad ng isang chief accountant. Nanay, pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nakita ko na ang pamumuhay ng bawat isa ng may sariling direksyon ay kapwa mahal at pagod. Dahil kumakain na ako ng hiwalay at hindi na pinahihintulutang hawakan ang mga gamit ng kusina para sa inyo, mula ngayon ay nais ko pong magbago ng paraan ng aking kontribusyon sa pamilya. Tinitigan siya ni Aling Cora nang may pagdududa. Ano ang plano mo? Mahinahon akong nagpaliwanag. Bago ang kasal, sinabi ni Ryan na ang pareho naming magbibigay ng 10,000 piso bawat buwan para sa gastos ng pamilya. Ngunit dahil hindi na ako kumakain ng pagkain ng pamilya at hindi gumagamit ng mga gamit ng pamilya, ang pagbibigay ng ganyang halaga ay hindi na makatuwiran. Kinuha ko na ang eksaktong gamit ng kuryente, tubig at internet na ginagamit ko, 2,000 piso bawat buwan ang aking kontribusyon. Ang natitira ay itatabi ko para sa sarili kong pagkain sa labas. Si Ryan ay mag-aambag ng kanyang bahagi. Si nanay naman ay mag-aalaga ng sarili niyang bahagi. Sa ganitong paraan, pantay-pantay ito na aayon sa diwa ng pagkaing hiwalay na itinakda ng nanay. Sa parinig nito ni Aling Cora, namutla ang kanyang mukha. Wala siyang mataas na pensyon, ang lahat ng gastos sa bahay ay umasa sa suweldo ni Ryan at sa aking kontribusyon. Ang biglang pagbawas ng malaking halaga bawat buwan ay talagang masakit, nautal siya. Ikaw ganyan ka kasusing mag-isip ng pera? 2,000 lang ang ilalagay mo para sa kuryente at tubig. Paano naman ang aking trabaho sa bahay? Ngumiti ako. Nanay, nangangasiwa kayo ng bahay para sa inyo at kay Ryan, hindi para sa akin. Ang pagkain ko ay binibili ko ng sarili, ang aking pinggan ay nililinis ko gamit ang sarili kong baso, ang aking kwarto ay inaalagaan ko ng sarili ko. Nakita ko na ang 2,000 ay sapat na para sa aking mga gamit. Itinuro ng nanay na malaman ko ang aking katayuan, kaya kailangan ko ring pangalagaan ang aking sariling pera para sa kinabukasan ko at ni Ryan. Muling tumingin si Aling Cora kay Ryan, umaasang sasagot ang anak niya ng kahit ano, ngunit yumukod lamang si Ryan. Naiintindihan na kung pinilit niya akong mag-ambag ng mas malaki, mabilis na akong lilipat ng tirahan. Ang galit ni Aling Cora ngayon ay nalampasan ng pagkabahala sa pera. Napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring magpuno ng isang pitaka na unti-unting naubos. Kinuha niya ang 2,000 piso na inilagay ko sa mesa nang walang kahit isang salita. Alam ko na natamaan ko ang pinakamahina niyang punto, ang pagmamahal sa pera at ang pagiging palapalakad. Ang buhay na pantay-pantay ay nangangailangan ng argumentasyon at puwersa rin pang-ekonomiya. At ako, isang chief accountant, ay hindi kailanman magpapahintulot sa sarili ko na malugi sa mga numero. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na araw ng pagkain ng instant noodles at mga pagkaing bilhin mula sa labas na nagpapababa ng sikmura ni Aling Cora, ang kanyang pangmatagalang sakit sa tiyan ay nagsimulang mag-ulit. Lagi siyang humahawak sa tiyan at nagrereklamo buong hapon. Nag-uwi akong mas maaga kaysa karaniwan ng Miyerkules ng hapon. Sa sandaling pumasok sa bahay, nakita ko si Aling Cora nang nagtatangkang pumunta sa kusina. Sinisikap niyang mag-alis ng mga damo, ngunit nanginginig ang mga kamay, maputla ang mukha. Nang makita niya ako, hindi na siya nagmamayabang,
tulad ng dati inibagsak lamang niya ang tingin at muling yumukod sa mga gulay. Mahinahon akong pumasok sa kusina, nagbuhos ng baso ng malamig na tubig, pagkatapos ay nanatiling nakatayo malapit sa pintuan habang tinitingnan siya. Nagsalita ako. Ang boses ay may taimtim na pagmamalasakit. Nanay, bakit pumunta pa kayo sa kusina? Masakit ang tiyan ninyo, bakit hindi kayo magpahinga? Huminga ng malalim si Aling Cora, mahinang ang boses. Kung hindi ako magluluto, ano ang kakainin? Magiging huli ng uwi ni Ryan, hindi masahayaang gutom siya. Lumapit ako, tumingin sa basket ng gulay na naghihintay. Nanay, maling paraan ang pagpili ng mga gulay. Ang ampalaya na matanda na ay kailangan munang alisin ang mga binhi kung hindi masasakit pa ang tiyan ninyo. Hayaan akong ituro sa inyo. Pagkatapos sabihin niyon, nanatili akong nakatayo sa tabi at itinuro ang mga kamay sa basket ng gulay, ngunit hindi tumigil sa pagtulong. Patuloy akong nagpupuri. Nanay, tunay na magaling ang pamamahala ng nanay. Sa inyong edad, nangangasiwa pa rin kayo ng buong buo ng bawat kainan para sa anak. Si Ryan ay talagang swerte. Ngumiti ako. Pagod na ako. Huwag na akong papurihin. Tumingin sa akin si Aling Cora. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagod at may kaunting bagay na parang nakaaaliw na nakatago sa ilalim ng mayabang na balat. Nagsalita siya ng bahagyang nanginginig ang boses. Lena, maaari kang tumulong sa akin sa pagluluto ngayong gabi. Pagod na ako at hindi na mahawakan ng maayos ang mga bagay. Ngumiti ako, isang ngiting malumanay, ngunit lubos na matatag. Nanay, tunay na gusto ko pong tumulong totoo. Ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa mga alituntunin sa notebook. Nanay, naalala pa ba ninyo ang batas? Kapag humipo ako sa mga kaldero at palayok ng nanay ngayon, bukas kapag gumaling na si nanay, ay baka sabihin pang nang himasok ang manugang nangahas humipo ng mga gamit ng biyenan nang hindi hinihingi. Mas pagtiisan na ang konting pagod ng nanay ngayon kaysa mapuna ng mga kamag-anak na walang tamang asal ang manugang. Pagkatapos sabihin iyon, mahinahon akong umahon sa itaas para maligo. Iniwan si Aling Cora nang nakatayo sa malamig na kusina. Alam ko na masama ang aking ginawa, ngunit ang masamang ito ay kinakailangan para maunawaan ni Aling Cora ang halaga ng tulong. Ginagamit niyang obligasyon ang pagiging manugang sa kusina, isang pagbibigay ni Aling Cora ng pahintulot para maglingkod sa kanya. Ngayon ay kailangan niyang maintindihan na kapag inalis niya ang pantay-pantay, automatiko ring nawawala ang karapatang humingi ng tulong. Nang gabing iyon, pagdating ni Ryan ay nakita ang nanay na nagpapahinga sa sofa, ang kusina ay naghihintay sa malaking gulo. Mabilis siyang umakyat para hanapin ako, ang boses ay nagrereklamo. Lena, bakit nakita mong pagod si nanay at hindi ka tumulong kahit konti? Masyadong lumalayo ka na. Tahimik akong sumagot. Nanatili akong katabi ni nanay ng matagal para gabayan at hikayatin siya. Sinabi mo na tumulong-tulong ng anong uri? Humipo ng mga gamit ni nanay para masabihang nang himasok? Pinoprotektahan ko ang kagandahang loob ng pamilya mo. Kung naaawa ka kay nanay, mula bukas ay mag-ayos ng sariling schedule para makauwi ng maaga at magluto para sa kanya. Huwag idagdag sa aking ulo kapag si nanay mismo ang nagbawal sa akin na humipo ng kanyang mga gamit. Natahimik si Ryan. Napagtanto niya na sa pamilyang ito, lahat ng tuntunin ay bumabalik at binubugbog ang lumikha nito. At ako pa rin ang pinakamasunuring manugang sa mundo. Dahil isinasagawa ko ang batas nang hindi kahit isang kuwit ang nawawala. Pagkatapos ng mahabang malamig na digmaan, isang bagong buhay ay nagsimulang pumasok sa tahanan sa Marikina, ngunit hindi ito ang init ng pamilya, kundi simula ng isang bagong pakana ni Aling Cora. Isang Sabado ng umaga, habang tahimik kong tinatamis ang tsaa sa tabi ng bintana, lumabas si Aling Cora sa sala na may kakaibang pagkukusina. Nakasuot siya ng magandang damit, may ngiti sa labi na alam kong puno ng lihim na plano. Naupo siya sa upuan, kinukurot ang mesa pagkatapos ay nagsalita. Lena, pumasok ka dito sa pamilya namin ng kaunting panahon na, sa darating na 15 ng buwang ito,
mayroon kaming Diyos-Diyos para sa lolo ng papi ni Ryan. Ito ang pinakamahalaga naming pagdiriwang sa buong taon. Bawat taon ay ako ang nag-aalaga ng lahat. Ngunit ngayon mayroon na tayong bagong manugang, gusto kong ikaw ang manguna sa paghahanda ng pagkain para makita ng mga kamag-anak kung gaano kakahusay. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa, maingat na nagkalkula sa isipan. Ngayon ay ikawalo, ibig sabihin, 1 linggo pa lang ang natitira. Ngumiti ako. Magalang ang boses. Po, ang Diyos-Diyos ay isang malalim na pagdiriwang. Siyempre bilang manugang ay may responsibilidad ako. Ngunit nanay, nakalimutan na ba ninyo ang aking tuntunin? Ako ay ang pinakamababa. Kung manguna ako sa paghahanda ng mga pagkain at hipo ng mga kagamitan sa ritual at hapagkainan ng mga nakatatanda, sa pagdiriwang mababahala ang mga tito, tita at lolo-lola ng tuntunin. Ikaw ang pinakarespetadong manugang sa ating pamilya. Ang iyong reputasyon sa mga kamag-anak ay malaki, hindi ko maaaring lampasan ang iyong autoridad. Kumaway si Aling Cora, ang mga mata ay nagningning ng pagkalkula. Huwag mag-alala tungkol doon. Ang Diyos-Diyos ay espesyal na okasyon, pinahihintulutan kita na manguna sa buong paghahanda sa kusina. Ilabas mo ang lahat ng iyong talento sa pagluluto para makita ng mga kamag-anak kung gaano kahusay ang manugang ni Ryan. Ito rin ay pagkakataon para mabago ang mga nakaraan. Lubos kong naiintindihan ang lahat. Si Aling Cora ay gustong gamitin ang presyon ng mga kamag-anak para pilitin akong maglingkod. Kung magluto ako ng maayos, kukuha siya ng lahat ng papuri bilang nagturo sa manugang. Kung hindi magluto o magluto ng masamang paraan, magkakaroon siya ng dahilan para irehistro ako sa harap ng mga kamag-anak bilang tamad at walang galang. Marahang tumango ako. Po, kung nagtitiwala kayo sa akin, tatanggapin ko. Maghahanda ako ng hindi malilimutan na Diyos-Diyos para sa pamilya natin. Nanay ay magpahinga na lamang at ihanda ang sarili para sa pagtanggap ng mga bisita. Natuwa si Ryan na nakita akong pumayag, inisip niyang ito ay palatandaan ng pagbabago, katapusan ng mahabang digmaan. Agad siyang sumabat. Napakabuting balita, kung may kailangan kang bilhin, sabihin mo sa akin, tutulong ako. Ngumiti ako sa asawa ko, ang ngiti sa aking labi ay mas malim. Ryan, huwag mong alalahanin. Alam ko kung ano ang kailangang gawin bilang manugang na gumagalang sa mga tuntunin tulad ng inaasahan ng nanay. Sa 1 linggo, pagkatapos noon, nagpatuloy ako sa aking trabaho. Umaga ay maaga ang alis, gabi ay huli ang uwi, walang palatandaan ng paghahanda, hindi pumunta sa palengke, hindi nag-order ng mga sangkap. Sa tuwing uuwi ako, itatanong ni Aling Cora, Lena, hanggang saan na ang paghahanda ng Diyos-Diyos? Kailangan mo bang magpadala ng mensahe sa aking mga kaibigan na nagbebenta ng mga espesyal na sangkap? Lagi akong sumasagot ng mahinahon. Po, huwag pong mag-alala. Mayroon na akong plano. Accountant ako, lahat ay may proseso at tiyak na schedule. Sa araw na iyon ay makikita ng nanay na walang kulang. Sa katotohanan, wala akong nag-order na kahit anong putahe at hindi bumili ng kahit 1 kilo ng bigas o karne. Ang tanging bagay na dinala ko sa bahay ng hapon ng ika-14 ay isang malaking bungang neon yellow na chrysanthemums at isang pares ng malalaking kandila. Maingat ko itong inilagay sa altar. Pumunta si Aling Cora sa kusina, nakita ang ref na walang laman, malinis ang kusina, walang amoy ng paghahanda ng pagkain, nagsimulang mag-alala. Tumakbo siya sa aking kwarto, uminit ang boses. Lena, bukas na ang Diyos-Diyos, bakit walang kahit 1 butil ng bigas, piraso ng karne sa bahay? Nililoko mo ba ako? Paano mo paghahandaan ang 4 o 5 mesa ng pagkain para sa mga bisita bukas ng umaga? Mahinahon akong nakaupo na nagpapaka-manicure, ngumiting matamis. Nanay, sinabi ko nang may espesyal na bago ako para sa nanay bukas ng umaga. Nakalimutan ba ng nanay ang aking tuntunin? Ang manugang ay hindi maaaring humipo ng mga sangkap at magluto ng pagkain bago kumain ang mga nakatatanda, lalo na ngayon na ang buong angkan ang darating. Sinubukan kong mag-isip kung magluluto ako bukas ng madaling araw. Ang amoy ng pagkain ay kalat sa buong bahay at kailangan kong tikman dito
at doon ibig sabihin, kumakain na ako bago kumain ang sinuman. Iyon ay higit na paglabag sa tuntunin sa harap ng lahat ng matatanda ng pamilya Reyes. Kaya nagpasya na akong handa na ang sorpresa para sa nanay bukas ng umaga. Matulog na si nanay ng maaga para maganda ang mukha bukas para sa pagtanggap ng mga bisita. Nag-alinlangan si Aling Cora, ngunit nakita ang kumpiyansa sa aking ugali, pinawalan ang sariling pagkabahala sa pag-iisip na baka nag-order na ito ng pagkain mula sa isang restaurant at maihahatid bukas. Umalis siya ng may hinanakit, hindi nakakalimot na magsalita. Gawin mo ang gusto mo, ngunit bukas kung mapahiya ako sa harap ng mga kamag-anak, hindi ko papabayaan iyon. Nang lumayo ang kanyang anino sa likod ng pintuan, bahagya akong ngumiti. Ang sorpresa na para sa iyo, siguradong hindi mo malilimutan. Sa larong ito, ang may hawak ng tuntunin ay ang mananalo at ipapakita ko sa kanya kung paano ang epekto ng kanyang mga tuntunin kapag inilapat sa aktwal na okasyon ng Diyos-Diyos. Nang umaga ng ika-15, ang lumang tahanan sa Marikina ay nagsimulang puno ng ingay. Ang mga tito at tita mula sa Laguna, ang mga pinsan at kaibigan ng pamilya mula sa Quezon City, lahat ay nagtipon. Si Aling Cora ay nakasuot ng magandang damit, buwelta ang mga kamay, maliwanag ang mukha na tumatanggap ng mga bisita. Palagi siyang nagsasalita. Oo, ngayong taon ay mayroon kaming bagong manugang sobrang sipag. Sinabi niya na siya ang mag-aalaga ng lahat para sa nanay. Mamumuhing na lang kayo maglalabas na ang pagkain nang hindi magtatagal. Ang mga matatanda sa pamilya Reyes ay natunghayan nito at nagangalo. Ganyang si Aling Cora marunong man sa pag-alaga ng manugang. Ang manugang na bago ay gumagawa ng mainam ang pamilya ay mapalad. 8:00 ng umaga, puno na ng mga bisita ang sala nag-uusap-usap tungkol sa lahat ng bagay. Ngunit ang kakaibang bagay mula sa direksyon ng kusina ay walang maririnig na tunog ng paghahanda ng pagkain, walang amoy ng usok o masarap na lutuin. Si Ryan ay balisa, paaligid-aligid, paminsan-minsan ay tinitingnan ang kusina. Pagkatapos si Ryan, ako nakasuot ng maayos na damit, nakatali ang buhok, hawak ang tray ng tsaa pababalik-balik na naglilingkod sa mga bisita ng napakamagalang. Ano man ang tanong, palagi akong nagbibigay ng magandang sagot. 9:00 ng umaga, tumingin ang pinakamataas na tito sa relo pagkatapos tinanong si Aling Cora. Aling Cora, malapit na tayong mag-oras ng ritual, bakit wala pa akong makitang handang pagkain sa altar? Nasaan ang manugang mo? Sabihin mo sa kanya na simulan na ang paghahanda. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang pawis ni Aling Cora. Agad siyang tumakbo sa kusina. Nakita akong doon ng mahinahon na naghuhugas ng mga tasa ng tsaa. Mababa ang boses ngunit galit. Lena, saan ka na ngayon? Bakit malamig pa rin ang kusina? Hindi mo ba ginagawa ang iyong ipinangako? Tumingala ako sa kanya. Ang mga mata ay ganap na tapat. Po, hinihintay ko po si nanay. Inihandang nako ang mga serbisyo ng tsaa at paglilingkod sa mga bisita. Ang parte ng mga pagkain para sa ritual at hapagkainan ng mga nakatatanda, isinumbong ko na po noon sa nanay. Manugang akong mababa ang katayuan kung manguna ako sa mga pagkain ngayon na buong angkan ang narito, mababahala ang mga tito at tita tungkol sa tuntunin. Hindi ko maaaring lampasan ang autoridad ni nanay. Ang nanay ay matagal nang manugang, ikaw na lang po ang manguna sa kusina para sa kapakanan ng angkan. Kinuha ni Aling Cora ang mata niya ng malawak. Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin ay walang niluto ka, ibig sabihin ay walang gagawin ka. Ngumiti ako ng mapagmahal. Po, nag-alaga ako ng espesyal para sa nanay. Sandali po, at ilalabas ko. Hindi na naghintay kay Aling Cora para makapagreaksyon. Diretso akong lumabas sa gitna ng sala kung saan nakaupo ang lahat ng matatanda ng angkan. Binuksan ko ang boses para makuha ang atensyon ng lahat, pagkatapos ay nagsalita ng malinaw at napakamagalang. Kina tito, tita, lolo, lola at lahat ng mahal na miyembro ng pamilya, ngayon ay isang espesyal na pagdiriwang para sa aming pamilya Reyes. Bilang bagong manugang, dapat akong manguna.
Ngunit ang aking biyenan na si Aling Cora ay isang taong lubos na nagbibigay ng halaga sa tradisyon at mga alituntunin ng pamilya. Itinuro niya sa akin na ang manugang na mababa ang katayuan ay hindi maaaring humipo ng mga pagkain o kagamitan ng mga nakatatanda para mapanatili ang kadalisayan at karangalan ng angkan. Nagsimulang mag-usal-usal ang mga tao. Kunot noong tumingin ang pinakamataas na tito kay Aling Cora. Nagpatuloy ako, dahil sa paggalang sa salita ng nanay at upang ipakita ang pinakamataas na paggalang para sa ating mga ninuno sa pamilya, Reyes, na pagpasyahan ni nanay na ngayon ay siya mismo ang mag-aalaga ng lahat ng pagkain sa altar. Sinabi niya na ang kamay ng isang matagal ng manugang na katulad niya ay siyang tanging may sapat na kalinisan para ihandog sa ninuno. Ang manugang na mababa ang katayuan tulad ko ay pinayagan lamang na tumayo sa labas at maglingkod ng tsaa at pag-aalaga sa mga bisita pagkatapos kumain ang lahat. Si nanay ay handa na sa kusina. Pakiusap pong maghintay ng kaunti para matamasahan ang pagiging mahusay ng nagpapanatili ng apoy para sa pamilya Reyes. Si Aling Cora ay nakatayo sa pintuan ng kusina, pamutla ang mukha, na ilagay siya sa isang sitwasyong hindi na makakalayo. Kung itatanggi niya, ibig sabihin ay automatiko niyang binabagsak ang kanyang sariling alituntunin na ipinagmamalaki. Kung pilitin niya akong magluto, gagamitin ko ang argumento ng mababa ang katayuan para tanggihan sa harap ng lahat. Nagsalita ang pinakamataas na tito. Ang boses ay malalim. Aling Cora, masyado kang mabait sa pagtuturo ng manugang, ngunit dahil ganito na ang nangyari, pasok ka na sa kusina at magluto agad para matumbok na ang oras ng ritual. Sino sa inyong mga tita o pinsan ang hindi abala pumunta sa kusina at tulungan si Aling Cora para ang manugang ay hindi mahipo ng pagkain at masira ang tuntunin ng bahay? Natigilan si Aling Cora sa kanyang pwesto. Ang mga babae sa panig ng mama ni Ryan na dati ay hindi masyadong nagugustuhan ang palaging pagmamalaki ni Aling Cora ay nagkaroon na ng pagkakataon. Lahat sila ay nagagulat. Sipag talaga si Aling Cora. Pumunta na sa kusina, kami ay tutulong sa pag-alis ng mga gulay. Ngunit ang pagtitim ng lasa at paglalatag ng pagkain, ikaw na lang ang gumawa para maging malinis ayon sa iyong sinabi sa manugang. Si Aling Cora, sabay na galit at nasamid, ay pumunta sa kusina habang tinitingnan ng lahat ng mga mata. Ang kusina na dati ay tahimik ay naging isang maingay na lugar ng paghahanda. Si Aling Cora, isang babaeng halos 70 anyos na mula nang pumarito ako, ay hindi na gumagawa ng mabigat na trabaho, ay kailangan ngayong mag-isa na pangalagaan ang 4 na mesa ng pagkain. Nagtalikod-tulikod si Ryan, pasapasang umuwi. Pawis na pawis. Ako ay nanatiling tahimik sa sala, kausap ang mga bisita ng napakamayabang. Paminsan-minsan ay pumupunta sa kusina, nakatayo sa pintuan ng kusina at nagsasalita. Nanay, huwag ninyong lagyan ng masyadong asin, ang pinakamataas na tito natin ay may alta presyon. Nanay, ang manok ay kailangang hiniwang pantay, kung hindi magmumukhang hindi maganda sa tray. Kukutya ang mga kamag-anak na hindi magaling ang manugang ng aming pamilya. Nagluluto si Aling Cora habang nagiging iyak sa loob ng puso. Ang matandang mga kamay ay nanginginig habang humahawak ng kutsilyo para hiwain ang manok. Malaki ang isa, maliit ang isa, ang amoy ng usok at mantika ay kumakapit sa kanyang magandang damit. Gusto niyang tawagin ako para tumulong, ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, nakikita niya ang mga tita na nanonood ng may mataas na tingin, handa nilang banggitin ang tuntunin ng mababa ang katayuan. Nang matapos ang lahat, naihain ang pagkain 2 oras na huli kaysa sa naka-schedule. Nang tiningnan ang mga pinggan na tubigan na ang kanin, magkakaibang sukat ang mga piraso ng manok, malamig na ang sabaw, iling-iling ang mga tito at tita. Ang pinakamataas na tito ay banayad na nagsalita, ngunit sapat nang marinig ni Aling Cora. Si Aling Cora ay matanda na, kulang na ang lakas para sa ganoong trabaho. Bakit gumawa pa rin siya ng ganoong alituntunin? Kung hayaan na lang ang manugang na magluto, hindi ba magiging mas mabilis at mas maganda? Pinahirapan niya ang sarili niya at pati na rin ang ating lahat.
Yumukod si Aling Cora nang hindi makapanood ng kahit kanino. Pagkatapos ng ritual, naupo ang mga kamag-anak sa hapagkainan. Ayon sa eksaktong tuntunin, nanatili akong nakatayo sa sulok ng silid, hindi nauupo sa magkaparehong mesa. Inimbitahan ako ng mga bisita na kumain, ngumiti lamang ako ng marahay. Ituturo ng nanay ko na ang manugang na mababa ang katayuan ay maghihintay para kumain ang mga nakatatanda, linisin ang mesa, saka na lang ako kumakain. Pakiusap po, huwag ninyong imbitahan ako. Nakatayo ako dito para maglingkod sa inyong lahat. Nagsimulang kumalat ang mga bulong sa lahat ng mesa. Ang mga tao ay nagsimulang pag-usapan si Aling Cora, gumagamit ng lipas na kaugalian para pahirapan ang manugang, at sa huli ay siya mismo ang nagdusa. Ang reputasyon ni Aling Cora sa pamilya, ang pagiging mabuting manugang na nagpapalaki ng malakas na angkan, ay nawasak sa isang Diyos-Diyos. Nakaupo si Aling Cora sa pangunahing mesa, hindi niya maaaring lunukin ang kanin. Nakita niya akong nakangiti nang magalang sa mga bisita, isang ngiti ng ganap na tagumpay. Naiintindihan na niya na mula ngayon, ang lumang notebook ng mga alituntunin ay opisyal na naging isang hatol sa kanyang sariling mapagmataas na kapangyarihan sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos ng Diyos-Diyos, ang pangalan ni Aling Cora ay naging paksa ng mga usap-usapan sa kabuuan ng kapitbahayan. Ang mga babae sa paligid na palagi namang nagbibigay ng halaga sa tamang ugali, ngunit mahilig sa tsismis, ay mabilis na nagpakalat ng kwento tungkol sa tuntunin ng kumain pagkatapos ng pamilya Reyes. Saan man pumunta si Aling Cora, mula sa lutong bahay na panaderya sa dulo ng kalye hanggang sa tindahang alam ng lahat, naramdaman niya ang mga tinger na may pagtatawanan. Si Aling Cora ay isa sa mga taong nagbibigay ng pinakamataas na kahalagahan sa dangal. Ginugol niya ang buong buhay para itayo ang imahe ng isang maayos na Pilipinang ina na may mataas na pamantayan sa ugali at tradisyon. Ngunit sa loob ng isang Diyos-Diyos, ang imahe na iyon ay gumuho. Ang mga tao ay hindi nagpuri sa kanya dahil sa pag-aalaga ng pagkain sa edad na 60-70, nagtatawanan sila sa kanya dahil sa kanyang pagiging pigilan ng manugang gamit ang mga alituntuning ginawa niya mismo. Nang Lunes ng hapon, habang lumabas si Aling Cora para bumili ng gamot para sa sakit ng tiyan, natagpuan niya si Aling Belen, kalapit bahay na may manugang na pinahahalagahan at minamahal. Habang nagwawalis si Aling Belen, nagsalita siya ng nagsagad. "Aray, Aling Cora, kayo pa rin ang mag-isa na lumapit para bumili ng gamot ngayon. Nasaan si Lena? O naghihintay ba siya sa inyo para kumain ninyo bago siya makagalaw ayon sa tuntunin ng bahay ninyo?" Namula ng malalim si Aling Cora, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag, sinisikap manahimik ang boses. "Nagtatrabaho siya. Ang mabibigat na trabaho ay nagagawa ko ng sarili ko. Huwag mong abalahin ang sarili mo." Tumatawa ng pababa si Aling Belen habang nagwawalis. "Ay, wala lang akong alalahanin, naaawa lang ako sa iyo. Lahat ng tao sa paligid namin ay nagsasabi na marunong kang pumili ng manugang accountant na magaling at kahanga-hanga. Lubos siyang sumusunod sa iyong mga alituntunin. Sinabi mong kumain pagkatapos at nakatayo siya nang naghihintay. Sinabi mong mababa ang katayuan at hindi maaaring humipo ng pagkain at hayaan niya kayong mag-isa na magpakabuhol sa 4 na mesa ng pagkain. Tunay na mapalad ang pamilya ninyo. Itinuro ninyo ang manugang ng ganito ng husto. Ang biyenang babae ay kailangang maiyak sa loob ng kusina." Wala nang mahusay na sasabihin si Aling Cora, mabilis siyang lumakad na parang tumakas mula sa mga mapanirang salita. Ngunit sa pagpunta sa tindahan ng gamot, narinig pa rin niya ang mga grupo ng mga kababaihang nag-uusap. "Mga kaibigan, kung sino man ang nagsabi sa panahon ngayon ay may magtatangkang pilitin ang manugang na kumain ng mga tira. Ang pamilyang iyon ay akala mo ay formal at maayos, lumabas na ay lipas ng kaugalian. Ang manugang naman ay hindi papayag gamit ang sariling alituntunin ng biyenan para hampasin ang biyenan, napakagandang aralin." Ang mga salitang ito ay parang mga karayom na tumatarak sa pagpapahalaga ni Aling Cora sa sarili. Naiintindihan niya na ang kapangyarihan na ipinagmamalaki niya ay naging kakatawang paksa para sa lahat.
Sa pagbalik sa bahay, isinara niya ang pinto, nag-isa sa sala. Tumingin siya sa retrato ng lolo ni Ryan sa altar. Ang puso ay puno ng mapait na pakiramdam. Sinikap niyang pangalagaan ang mga alituntunin, ngunit bakit nagiging ganito ang kinalabasan? Sa kabilang dako, nagpatuloy akong payapang nagtatrabaho. Alam ko na ang opinyon ng publiko ay nasa aking panig, ngunit hindi ko ginagamit iyon para magtatagumpay. Ang layunin ko ay hindi ang hiya sa biyenan, kundi ang sirain ang walang saysay na tanikala na kumukurot sa aming buhay. Naiintindihan ko na kapag gumuho ang ilusyon ng kapangyarihan, ito rin ang oras na harapin ni Aling Cora ang katotohanan at tumanggap ng pagbabago. Ang katahimikan ng mga kapitbahay ay maaaring nakakasuklam, ngunit ang pagbabago mula sa loob ng kabiguan ang tunay na inaasahan ko mula sa kanya. Nang Miyerkules ng gabi, ang hangin sa loob ng bahay ay mas mabigat kaysa dati. Pagkatapos ng mapanglaw na hapunan, kung saan si Aling Cora ay kailangan pang mag-isa na linisin ang mesa dahil nakatayo pa rin ako sa labas, ayon sa tuntunin, dahan-dahan niyang hinampas ang mesa, ang boses ay paos. Ryan, Lena, halina rito sa sala, may gusto akong sabihin sa inyo. Si Ryan ay tumingin sa akin ng puno ng pagod at pag-aalala. Pumayat siya nang halatang nahihinamatay sa loob ng 1 linggo ng tensyon. Naupo kami sa harap ni Aling Cora sa upuan. Si Aling Cora ngayon ay mukhang ilang taon na luma, ang mga mata ay wala ng dating katusuhan, sa halip ay may kahapon. Nanatili siyang tahimik sa matagal, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang boses ay wala ng kapangyarihan, puno na lamang ng mapait na kahulugan. Lena, nanalo ka na. Ginamit mo ang aking sariling mga alituntunin para gawing mapagkakatawalang babae sa harap ng buong angkan at sa buong kapitbahayan. Hindi ko inakala na isang bagong manugang ay magtataglay ng ganoong matalas na isip at tibay ng loob. Hindi ko akalain na ang aking mga alituntunin ay magiging sandata laban sa akin. Nanatili akong kalmado, magaan ang pagkakasalukot ng mga kamay. Nanay, hindi ako nagtangkang manalo o matalo. Sinabi ko mula sa simula, isinasagawa ko lamang ang inyong mga alituntunin ng seryoso. Kung ang kinalabasan ng mga alituntuning iyon ay ang pagtatawanan ng lahat, hindi iyon kasalanan ko, kundi kasalanan ng mga alituntunin mismo. Hindi na sila akma sa modernong panahon at hindi rin nila naglalaman ng pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Noon ay nagsalita si Ryan sa huli. Ang boses ay puno ng pigil na emosyon. Nanay, pakiusap, huwag na nating ipagpatuloy ito. Buong araw ay nagtatrabaho ako at kapag umuwi ay natatakot pa akong pumasok sa sarili kong tahanan. Si nanay ay pinipilit si Lena na tanggapin ang kahihiyan. Ngunit sa huli, si nanay at ako ang nagtitiis. Mahal ko ang pareho ninyong dalawa, ngunit kung magpapatuloy ito, ay hindi na ako makakayanan pa. Bumuntong hininga si Aling Cora. Tumingin siya sa anak pagkatapos sa akin. Ang pagkalumbay at pagod pagkatapos ng Diyos-Diyos ay nagpasimula ng pagguho ng kanyang determinasyon. Sa sandaling iyon, kinuha ko mula sa bag ko ang isang pahina ng papel na maayos na nakalimbag. Inilagay ko sa mesa at itinulak patungo sa biyenan ko. Ano ito? Panikit ng mata ni Aling Cora. Mahinahon akong nagpaliwanag. Nanay, ito ay isang makabagong kasunduan sa pamumuhay. Ginawa ko ito batay sa mga karapatan at tungkulin ng lahat ng miyembro ng pamilya. Kung gusto nating magpatuloy na nakatira sa iisang bubong ng walang galit, kailangan natin ng bagong mga tuntunin batay sa pantay-pantay at paggalang sa isa't isa, hindi batay sa walang kondisyong pagsunod. Kinuha ni Aling Cora ang papel. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, nagsimulang basahin. Tumingin rin si Ryan sa sulat at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang isang alon ng pag-asa. Ang kasunduan ay hindi masyadong mahaba, ngunit malinaw at matatag katulad ng estilo ng isang chief accountant. Nagsimulang ipaliwanag ni Aling Cora ang unang tuntunin. Nagsimulang basahin ng mabagal ang bawat probisyon. Ang hangin sa silid ay tahimik, maririnig lamang ang tunog ng lumang relo sa dingding. Nagsimula akong magpaliwanag nang nakita kong tumigil siya sa unang punto. Una, hinihiling ko ang ganap na pagpapawalang bisa
ng lahat ng kaugalian ng kumain pagkatapos batay sa katayuan. Sa pamilyang ito, lahat ng miyembro ay pantay-pantay. Ang kainan ay pagtitipon, sino ang maaga ang uwi ay maaga ang magluto, sino ang mahuli ay makakatulong mamaya. Mauupo tayong magkasama sa iisang mesa, kainin ang magkaparehong pagkain, walang mga nakatatanda at mas bata, pagdating sa pagkain, miyembro ng pamilya lamang. Kunot ang noo ni Aling Cora ngunit hindi tumutol. Nagpatuloy ako. Pangalawa, tungkol sa pera si Ryan at ako ay mag-aambag ng patas at malinaw na halaga para sa gastos ng pamilya. Kasama rito ang bahagi ng pagkain, kuryente, tubig at suweldo ng part-time na katulong para sa mabibigat na trabaho. Si nanay ay hindi na kailangang gumawa ng mabigat na trabaho, ngunit hindi rin maaaring gamitin ang pera para kontrolin ang aming pamumuhay. Ikatlong probisyon, tumingin si Aling Cora ng matagal. Tungkol sa mga gawaing bahay, ang pagluluto at paglilinis ay hahatiin ng pantay-pantay. Sa mga araw ng trabaho, kapag huli akong umuwi, pangalagaan ko ang paglilinis at paghuhugas ng pinggan pagkatapos ng kainan. Si Ryan ang mga ngasiwa ng pamimili o pagbili ng lutong pagkain ayon sa kagustuhan ni nanay. Sa Sabado at Linggo, ako ang magluluto ng mga pagkain gusto ni nanay. Si nanay ang magiging tagapayo at guro, ibabahagi ang kanyang kaalaman sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal, hindi sa pamamagitan ng utos. Sa huling probisyon ay natigilan ng matagal si Aling Cora ang paggalang sa privacy. Ang mga magulang ay hindi maaaring pumasok sa silid ng mag-asawa nang walang pahintulot. At si Ryan at ako rin ay igagalang ang sariling espasyo ni Aling Cora. Lahat ng mungkahi tungkol sa pamumuhay ay dapat sabihing direkta, tapat, hindi gagamitin ang mga alituntunin ng pamilya para pilitin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Aling Cora. Ang boses ay matatag, ngunit nagtataglay ng pagbubuksan. Nanay, kung pipirma kayo sa kasunduang ito, nangangako ako na magiging pinakamapagmahal na manugang naglista. Aalagaan kita sa oras ng sakit, sama-sama nating pagandahin ang pangalan ng pamilya Reyes sa pamamagitan ng tagumpay at kaligayahan ng ating pamilya. Ngunit kung hindi kayong pipirma, nanay, patawarin po ninyo ako, si Ryan, at ako ay lilipat bukas agad. Naghanap na ako ng isang kondominium malapit sa aking trabaho. Si Ryan ay kailangang pumili sa pagitan ng pananatiling kasama kayo para mag-alaga sa kayo ng nag-iisa o sabayan akong umalis para magtayo ng sarili naming buhay. Mahigpit na hinawakan ni Ryan ang aking kamay. Tumingin siya sa kanyang ina ng puno ng pakiusap. Nanay, pakiusap. Hayaan ninyo kaming mamuhay bilang normal na mga anak ninyo. Huwag na kaming pilitin na pumili. Nang makita ang determinasyon sa aking mga mata at ang pagod at pagkabigo sa mukha ng kanyang anak, ang matibay na pader na itinayo ng puso ni Aling Cora ay biglang gumuho. Napagtanto niya na kung magpapatuloy pa siya sa pagtataglay ng lumang mga alituntunin, mawawala sa kanya hindi lang ang reputasyon sa mga kapitbahay at angkan, mawala rin ang nag-iisa niyang anak, ang pagyayabang at kahulugan ng kanyang buong buhay. Nagtiwala si Aling Cora sa likuran ng upuan. Malalim ang paghinga. Tumingin siya sa lumang bahay sa lugar na ginugol niya ang mahigit kalahati ng kanyang buhay para pangalagaan sa sariling paraan. Ngunit nakalimutan niyang ang apoy na walang hangin para huminga ay mamamatay o susunugin ang bahay. Ang katalinuhan ko ay pinilit siyang harapin ang mapait na katotohanan iyon. Bahagya siyang nagsalita, nanginginig ang boses. Lagi akong naniniwala na ito ang mabuti para sa angkan, para malaman ng anak ang tamang asal. Hindi ko akalain na pahihirapan ko kayo ng ganito. Basta natatawagan ang kapitbahayan, kaya na nating tiisin. Ngunit kung umalis si Ryan, walang dahilan na mabuhay pa rin. Kinuha ni Aling Cora ang ballpen sa mesa. Tiningnan niya ako ng isang sandali para kumpirmahin na ang babaeng nakatapat sa kanya ay tunay na mag-aalaga sa kanya ng mabuti pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dahan-dahan akong tumango, isang pagtango ng totoong pangako. Nilagdaan ni Aling Cora ang ilalim ng kasunduan. Ang sulat niya ay bahagyang nanginginig ngunit malinaw. Nang natapos ang huling pirma,
Malalim na huminga si Ryan na parang inalis sa kanyang balikat ang timbang ng 1,000 kilo. Nagpunta siya at niyakap ang balikat ng nanay niya, nag-agos ang luha. Nanay, maraming salamat. Makikita mo na magiging mas masaya ang ating tahanan. Tumayo ako at lumapit, unang beses ko itong aktibong hawakan si Aling Cora nang walang pagbabantay. Mahinahon kong kinuha ang kanyang kamay. Nanay, magpahinga na po kayo. Bukas umaga ay maaga akong magigising para magluto ng porridge na gusto ninyo. Sabay-sabay tayong mag-almusal bago ako pumunta sa trabaho. Walang sinabi si Aling Cora, banayad lamang na kinurot ang aking kamay. Ang pagsuko niya ay hindi pagkatalo sa isang kalaban, ito ay pagsuko sa harap ng katotohanan at pagmamahal sa pamilya. Ang lumang notebook ng mga alituntunin ay mula ngayon ay magiging isang malungkot na alaala lamang, pinalitan ng mga bagong tuntunin ng pagmamahal at pag-unawa. Nang gabing iyon, tahimik na ang kapitbahayan. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga Reyes, isang bagong kabanata ay tunay na nagsimula. Isang maliwanag na linggo ng umaga, ang gintong araw ay parang nabubuhos ng pulot sa mga lumang atip ng Marikina. Sa kusina ng pamilya Reyes, sa unang beses pagkatapos ng maraming taon, puno ng ingay ang maligayang mga boses at masarap na amoy ng sariwang pagkain. Wala nang mga instant noodles o pagkain galing sa labas. Maaga na akong nagpunta sa palengke, pinili ang pinakamainam na mga tadyang at pinakamatamis na mga mais. Bumaba si Aling Cora sa kusina na nakasuot ng simpleng damit sa bahay, maayos ang buhok. Hindi na siya nakaupo sa sofa nang may mukha na parang bala na naghihintay. Lumapit siya sa lababo at nang makita niya akong abala sa mga gulay, marahay na nagsalita. Hayaan mong sinanay na ang mag-alis ng mga dahon. Kapag nagluluto ng porridge, kailangan mong palaging haluin ng pantay, kung hindi ay masusunog. Ngumiti ako. Ibinigay sa kanya ang basket ng gulay. Po, tulungan ninyo ako. Maglagay na rin tayo ng gadgad na luya para mapainit ang tiyan ni nanay. Hindi maganda ang sikmura niya ngayon. Tumango si Aling Cora, ang kulubot na mga kamay ay bilis na nag-alis ng mga dahon. Bumili si Ryan ng pahayagan, pagdating ay nakita ang eksena at natigilan sa pintuan ng kusina. Pagkatapos ay ngumiti ng malawak. Oh, 2 dalubhasang lutuin ngayon, siguro ay 3 mangkok ang kakainin ko. Nang 8:00, inilabas ang almusal sa pangunahing mesa. Sa unang beses, 3 upuan ang magkalapit. Inimbitahan ko si Aling Cora na umupo sa pangunahing upuan. Pagkatapos ay naupo ako sa tabi ni Ryan. Walang sinuman ang kailangang tumayo, walang sinuman ang naghihintay, walang sinuman ang kailangang kumain ng mga tira. Kinuha ni Aling Cora ang kutsara, humihip ng banayad sa porridge, pagkatapos ay tinikman. Marahay na tumango siya. Masarap na porridge. Marunong kang magluto, konting paminta pa sana ay mas maganda. Ngumiti ako. Po, isusulat ko para bukas. Kumain kayo ng marami para humaling si nanay. Ang kainan ay nagpatuloy sa mainit at magaan na kapaligiran. Nag-uusap kami tungkol sa trabaho ni Ryan, tungkol sa mga plano para sa pagpapaganda ng maliit na hardin sa likod ng bahay, at tungkol sa pag-imbita sa pinakamataas na tito para bisitahin at baguhin ang kapaligiran. Paminsan-minsan ay kukuha si Aling Cora ng malambot na piraso ng tadyang para ilagay sa aking mangkok, pagkatapos ay gagawin din para kay Ryan. Ang kanyang mukha ay nag-relax, ang mga kilusan ay mukhang hindi masyadong matinis. Sa pagtatapos ng kainan, tumayo akong mag-aalis ng mga pinggan, ngunit pinigilan ni Aling Cora. Iwan na. Si nanay ang mag-aalis. Kayo ni Ryan ay magpunta na sa labas at maglakad, matagal na kayong hindi nagkaroon ng sariling oras. Ang mga gawaing ito ay magagawa ko. Tumingin ako kay Ryan, nagkidap siya sa akin nang may biro. Magkasamang lumabas kami sa labas ng bahay, nararamdaman ang simoy ng bagong kapaligiran sa bawat dahon at sanga. Alam ko na magkakaroon pa rin ng mga hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba sa hinaharap dahil walang tao na perpekto. Ngunit ngayon mayroon na kaming matibay na pundasyon, ang pantay-pantay at pagmamahal. Ang aking labanan ay natapos hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pagbabago at pagtatayo muli ng relasyon. Ginamit ko ang aking isipan para pangalagaan ang sarili,
ngunit sa katapusan ay ginamit ko ang aking puso para pangalagaan ang pamilya. Ang tahanan sa Marikina ay hindi na isang kulungan ng walang saysay, na kaugalian ito ay naging tunay na isang tahanan kung saan ang bawat miyembro ay may dangal na lugar nito sa ilalim ng liwanag ng pagkatao at pagmamahal. Nalipas ang aking labanan at nararamdaman ko ang kasiyahan sa simula ng bagong simula. Marahil ang pinakamatagumpay na balansehan na nagawa ko sa aking buhay ang balanse sa pagitan ng sariling pagpapahalaga at kaligayahan ng pamilya. Mga minamahal na mambabasa at manonood, pagkatapos ng kwento ng matalinong manugang sa pamilya Reyes, marahil ay napagtanto nating lahat na ang dignidad sa pamilya ay hindi nagmumula sa mahigpit na mga alituntunin kundi sa pag-unawa sa isa't isa. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagkakapantay-pantay. Kapag ginamit natin ang kapangyarihan para pilitin ang iba, walang kamalayan na nagtatayo tayo ng pader na nagpapaghiwalay sa ating sarili sa ating mga mahal sa buhay. Sabay nito, ang katalinuhan ng modernong babae ay hindi nakasalalay sa matinding pagsalungat kundi sa paggamit ng makatwirang argumento at tiyak na loob para pangalagaan ang dignidad ng maayos. Sana ay maiintindihan ng bawat tahanan na ang hapagkainan ay tunay na masarap lamang kapag ang lahat ng miyembro ay magkasamang nakaupo at nagbabahagi ng buong puso. Tandaan nating ang pamilya ay lugar ng pagmamahal at pagbubukasan, hindi lugar para magtatag ng mataas at mababang katayuan. Maraming salamat sa inyong oras na binasa ang kwentong ito hanggang sa katapusan. Kung natagpuan ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyari po sanang mag-subscribe para suportahan ang aming channel, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman namin ang inyong mga saloobin. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin ninyo?